May gabis tanan. Good evening sa English. Amen. Hallelujah. Paya gawiri sa subanan. Taas mga subano, taas. Okay. Utam. Sa Revelation 21:8 maniginaingon ang atuang mga ang atuang mga parente, atong mga manghod, atuang tanan nga mga mga kaila, silingan. Og dili sila kay Jesus, ito pupunta nila. 21. Revelation 21:8. Mga duwag, mga ayaw sumasampalataya, mga marumi ang mga gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat na sinungaling. Huwag natin pag-usapan yung mga kasalanan. Ilan sa atin, ilang sinungaling kailangan natin para mapabilang tayo isang sinungaling? Isa lang, diba? Ang problema, hindi ang ilan sa atin, hindi lang isa ang pagsisinungaling, ha? So, ha? Ang alam mo, kinisya, ang bahagi nila, ha? Ang lahat na sinungaling ay itapon sila sa naglilab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ha? So, nakakatakot, ha? Nakakatakot. Ngunit siya ginaingon sa Ginoo sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Saan? Saan natin matatagpuan? Kay Jesus, kay Jesucristo. Paano natin kakamitin yan, mga brother and sister? Paano natin makakamit? Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 5. Pabasa. Lay katagang sinabi niya diyan na damtan ninyo ang sarili niyo sa pagpakumbaba. Sapagkat galit ang Diyos sa taong mayabang, pero nagbibigay siya ng grasya ngadto sa mga nagpakumbaba. Ano yung nagpakumbaba? Isipin natin, hindi natin kaya. Tumingin tayo kay Jesus. Sapagkat kay Jesus lamang ang ating kaligtasan. Kaya magpakumbaba tayo na ayon sa sinabi ni Peter. So, ang kining niingon siya diyan nga, God opposes the proud. Matinding salita yan. Ha? Ibig sabihin, sinabi niya dyan, hindi talaga ako papayag. Hindi nawawala ang galit ng Diyos sa taong proud siyang kasing-kasing. Ha? Nakilala na ba yung itong tao na garbuso at sinungaling? Ha? 1 Samuel 15:14 at saka 15. Pabasa ko. 1 Samuel 15:14-15. Apan si Samuel nangutana, nganong aduna may mga karnero ug mga baka nga nagtingog? 15. Si Saul mitubag, nailog kini sa akong mga sakop gikan sa mga Amalekanhon. Kay wala man nila laglaga ang labing maayo sa mga karnero ug mga baka aron ihalad nila sa Ginoo nga imong Dios, apan ang uban among gihurot og pamatay. Ba? Si Saul dapat pala yan, kung siya naghimo siya kuan kana, dili siya matinudanon. Hindi niya pinatay lahat, dapat nilipol niya lahat yan. So doon pa lang, sinabi niya kay Samuel, sinunod ko po yung utos ng Panginoon. Sabi ni Samuel, kung sinunod, bakit naririnig ko pa rin me ng baka? O me ng kambing? O unga ng baka? Ba? Kung sinunod mo ang utos ng Panginoon. Doon pala makita mo sinungaling siya, garbuso na siya, di ba? Kuan siya,
Kanang bitong nag-compromise. Compromise siya. Diba? Hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Kaya ang taong garboso, nagoy, padulngan. Diba? So, basaw na to ang Proverbs. Kini dayang garboso, kuan siya, nani siya amahan. You know? Maunya ako isulti kung kisay amahan aning garboso nga sinungaling. Garboso na bakakon pa. Yeah? Yeah. Proverbs 6 chapter 7 verse 7 17. Pabasa. Chapter 6, verse 17. 16 17. 6 chapter 6 16 Okay. ug 17. 15. Tungod ni Rabashe. Hallelujah. 16. Adunay pito ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. 17. Ang garbusong tinan-awan, ang bakakong dila, ang kamot nga mopatay og inosenteng mga tawo. Kanara. Amen. So di ba? Garboso ug bakakong dila nag-uban, di ba? Ha? So kining mga kini sila naani sila amahan. Naani sila amahan. Basahon na to ang John 8:44. Verse 44. Makita niya ng ama, ikay mailhanan niya kung sinong ama niya. Ha? Makailan na siya kung sinong amahan niya. Karon, mailhan niya. John 8:44. John 8:44. Wala. Mga anak kamo mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug Na. buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya modapi sa kamaturan kay wala man kaniyang kamaturan. Kun mamakak siya natural lamang kana kaniya kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Mao na iyang amahan. Kailan na siya? Sigurado 102% kailan na siya, nailan na niyang amahan. Ha? So, kining Kristohanon nga bakakon hambugiro, asa man siya padulong? Ha? Maato din siya sa linaw nga kalayo. Ako ba nagsulti? Dili, Jesus. Basahon nato ang Mateo 13:41-42. Kauban niya iyang amahan maglangoy sa impyerno. Sa linaw na kalayo. Wait. Mateo 13:41. Ako ang anak sa tao, nagpadala sa akong mga anghel aron tigomon og pagawason gikan sa akong gingharian ang tanan nga nagbuhat og dautan nga manahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban. O di ba? Ha? Ang mo ni siyang kuan ang katong magpadala anghel si Jesus to. Basa sa itaposa sa 42. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab diin maghilak sila o magkagot sa ilang ngipon. Ang amahan atong hambugero at ang kanyang silang dalawang Kristiyan na anak na hambugero. Doon sila sa linaw na kalayo. Mag-uban silang duha. Kay ang amahan talagang bakakon na gito siya. O na ang siya gyoy tag-iya sa impyerno. So, kinanglan magbago yuta, magpakumbaba yuta sa Ginoo. Kaya sinabi sa kani verse 6 chapter 1 Peter chapter 5 verse 6 sa verse 5 ningon siya ang katong sinabi niya, God give grace to the humble. So ang sa itong bato, magpakumbaba tayo sa Diyos. Isipin natin, si Jesus lang ang tanging kaparaan para maligtas tayo.
Wala nang iba. Okay, therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Maura gini, wala na ilain pa, magpakumbaba lang tayo. Sapagkat nasa Kanyang ating kinabukasan at kaligtasan. Yan lang po. Okay. Matthew 5 verse 3. Ako na lang. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yung sinasabing poor dyan, hindi yan yung poor na walang-wala, yung isang kahig, isang tuka, dili na. Ang poor na sinasabi ni Jesus dyan, yung kawalan ng ano, ang wala na ibang hangad kundi ang hinahanap na lang yung pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Yan yung sinasabi. Yan yung there's a God assurance na God give grace to the humble. O na assurance niya. So, kailangan lang talaga na magpakumbaba para makadawat tayo kinabuhing walay katapusan. Balik tayo, basahin nato ng kwan. 1 Peter chapter 5, buo na to. Chapter 5. Ang una diyang ang gitukoy niya. Pakibasa na lang. Verse 5. Kamo sa mga batanon, kinahanglan nga motahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usa-gusa. Kaya ang kasulatan nagingon, kontra sa Dios ang mga garboso apan maluoy siya sa mga mapaubusanon. Amen. Yung unang talata diya sinabi niya na kayong mga kabataan magpasakop kayo sa mga matatanda. Sometime may nakoy nabati nga kaning mga kabataan una. Wala na respeto sa mga matatanda. Ha? Nung minsan maski sa ato ang gihatag nga alagad sa Ginoo, mga pastor, hindi na rin natin tawagin sa totoong pangalan o sa totoong alagad ng Diyos. Minsan pass na lang. Minsan kuan na lang, unsa may ibig pass? Dapat buuin mo yan, pastor. Dapat. Ha? Kung wala ka respeto dito sa nakita mo, how much more taas? Wala ka rin respeto. Diba? Huwag natin i-bypass yung mga binigay na alagad sa Diyos. Huwag natin basta-bastahin, dapat rumispeto tayo na para mahimo tayong anak ng Diyos. Para di tayo anak ng yawa. Yan yung mga kuan. Ha? Sometime kuminsan dahil sa garbo natin, dahil sa pagmamataas natin, mas inisipan natin sarili natin, mas okay ako sa kanya. Ganun. May mga ganyan. Yeah? So, dapat hindi yan ginagawa ng anak sa Diyos. Dapat ang anak sa Diyos respetado, magalang, hindi kagalang-galang. Diba? Magalang dun sa mga kagalang-galang, hindi yung iniisip mo yung sarili mo na parang ikaw ang marunong pa sa kanila. Nilagay ng Diyos yan dyan para respetuhin, hindi yung binabasta-basta lang. Ha? Okay, dito na tayo, Roma 12:19. Babasa na lang. Verse 12, chapter 12, verse 19. Mga higala, ayaw kamo panimalus, kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kaya nagingon ang kasulatan, ako'y manimalus, ako'y mubayad, nagingon ang Ginoo. Ha? So,
Ang Ginoo, minsan di natin mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Di natin mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Sapagkat ang interest natin wala sa Diyos. Kadalasan, mga interest natin sa ating mga sarili. Ha? Kung ako mismo insultoin ng kapwa ko, bakit ako maghihiganti? Bakit ako makipag-away? Diba? Bakit ako makipaggantihan? Kanino bang interest ang pinaglalaban ko? Kung alam kong interest ng Diyos, kaya nang ipagtanggol ng Diyos ang kanyang sarili. No? No? So tayo, focus lang tayo. Let's focus on God interest. Matuon lang tayo sa mga unsay maminaw tag unsay patuon sa ato, unsay giingon sa Ginoo sa ato, ora ni buhaton nato, anay lain pa. Di natin kailangan makipag-alpustahan ng mga tao na makipag-away. Diba? Malala ko noon, nakipagdemandahan ako dahil lang away traffic. Ano sabi ng Diyos sa akin? Kanino interest pinaglalaban mo? My name or your name? Forget about your name. Ha? Ang pangalan mo, makakalimutan niya. But my name will remain forever. Diba? Can't let the interest of God be our priority, not our interest. Hindi tayo. Kaya tayo, ang gawin natin, focus lang tayo sa pinapagawa ng Diyos. Yun lang, yung interest natin dapat. Hindi interest natin, hindi sa ating mga sarili. Okay? Ito bilang dasig, huli, pang last to. Pandasig na ako, pandasig. Kung sakali you are worried, you're doubtful, you're afraid, because of your past, or because of your mistake, ano sabi ng Panginoon? Balik ka sa akin. Nagkamali ka, balik ka sa akin. Yeah? Sabi ng Diyos, hindi naman kita tatanggihan eh. Yeah? In fact, for us Christian, lalo tayong mapalad. Yeah? Why? Because the Lord Jesus Christ already accomplished everything the law requires. Huh? Kaya we are righteous before God as righteous as Jesus. Huh? Ano sabi ng Panginoon? Pag nadapa ka, balik ka sa akin. Huh? Huwag ka na patagal-tagal pa. Balik ka na sa akin. Balik ka na. What I'm trying to see, kung sakali is the dwelling your past, and dwelling your past, sasabihin mo, wala na talaga. Wala na talagang halagang buhay. Wala na talagang pag-asa. Gagamitin pa kaya ng Diyos? Huh? Forget it. Lahat tayo talaga nagkakamali. Wala. Diba? Lahat tayo nagkakamali in the past. Banish your doubt. Sa totoo lang, si Moises, murderer, ginamit ng Diyos. Si Abraham, liar, ginamit ng Diyos. Ha? Sino pa? Si Jacob, manluloko, mandarambong, ginamit ng Diyos. Sino pa? Si Isaiah, naghubo, nagpiprets, ginamit ng Diyos. Diba? Ang malupit, si Lazaro, ng patay, ginamit ng Diyos. Amen. Ha? So ano pa ba pinag-worry mo dyan? Huwag ka nang mag-alala dyan. Ba? Gagamitin tayo ng Diyos. Basta magpagamit tayo sa Diyos, sigurado 105% gamitin tayo ng Diyos. Ha? Ha? Oh. If God will look for perfect people to be used by God, wala nang mapipili sa atin. Ha? Wala na siyang magagamit because we are all imperfect people. Ha? Wala na siyang magagamit. Ha? Tayo.
Hindi tayo perfecto. Tanong, gagamit ba ng Diyos? Tingnan mo yung mga ano mo, katabi mo. Ha? Magagamit ba ng Diyos? Maabot ang panahon, i-disappoint ka niyan. Madi-disappoint ka niyan. Ha? Tanong, magagamit ba ng Diyos yan? Gagamitin na. Gagamit yan. May gamit yan. Gagamitin yan ng Diyos. Ha? God will use you. Ha? Kung Ginoo mo, gamitin mo. Ayan ako. So, kitang tanan, naatay pag-asa. Kung yung hambog ta, mga ita kapasayloan sa Ginoo. Diba? Kung natin po nga mo, mga ita kapasayloan. Kay, ang Diyos, anda mo pasaylo nato. Ha? So, dapat wala siyang alagad na hambugiro, mapagmataas. Mapanlin lang, wala. Dapat tayo mga butan, tanan. Manay, gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, dili hambog. Humble. Manay. Wala tayo ako ah. God bless us. Amen. Amen, amen. Panginoon, Hallelujah. Panginoon, salamat po sa revelation nga imong gihatag kanamo. Hinaut ko Lord nga kini maamong makinabuhi ang tanan nga mga pulong nga akong gibuhian karon Lord aman. Ang tagsa-tagsa nga matisok sa amo. Kasing-kasing Lord aman nga kining katong mga pulong nga Lord aman. Magkinabuhi kami nga biblikal, magkinabuhi kami ayon lamang sa imong kabubuton aman. Tulungan mo po kami na mamuhay ayon lamang sa kaluban Lord Jesus. Wala na kami ibang paraan para mabuhay kundi sa iyo lamang. Sa pamamagitan mo lamang Lord Jesus. Wala na kaming ibang hangad kundi sa ikaw lamang, the Lord Jesus Christ. Okay, balik ka rin mo himaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.